Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitiran. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitiran, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati, pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa gitna ng maraming mga pinagdaraanan natin at hinaharap sa buhay, napakaganda ang mensahe ng ating poong Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Diba't napakaganda? Kaumpisa pa lang ng araw, ang kanyang paalala sa atin, huwag kayong matakot. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Mukha bang nakakatakot yung katabi nyo? O baka ikaw ang mukhang nakakatakot? Sa sobrang pag-aalala mo, lagi ka nang nakabusangot. Sa sobrang pagkabalisa mo, mainitin na ang ulo mo. Mabilis ka nang magalit. Kaya nadikitan ka lang, iba na kagad. Kaya maganda. Ang ganda ng paalala ng Panginoon, huwag kang mag-alala. At ang katumbas noon ay manalig kayo sa Diyos. Kung gusto raw po nating mabawasan ang pag-alala,
maibsan ng pagkatakot, manalig kayo sa Diyos. Kaya sa kabila naman, sabihin mo sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Kapag daw tayo nananalig sa Diyos, hindi lang nawawala ang pagkatakot, nagiging handa pa tayo sa pagpapala, awa at himala ng Diyos. Kaya daw hindi agad-agad makarating sa atin, kaya daw hindi agad-agad makita natin ang biyaya ng Diyos, nabubulagan tayo sa pagkatakot, at hindi lumilinaw ang ating puso dahil sa pananalig. Pero sa totoo lang, nag-uumapaw na ang kanyang himala. Inaalok na niya ang kanyang biyaya sa atin at nais na tayong pagpalain ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang handa na sa himala, ang handa na sa pagpapala ni Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Alam niyo raw po, may dalawang uri ng tao na nagpupunta dito sa Quiapo. May dalawang uri daw ng deboto na lumalapit sa Nazareno. Yun daw taong punong-puno ng pag-aalala. Siguro ngayon, may mga taong ganoon. Punong-puno ng pag-aalala. Nag-aalala ka sa sakit mo, sa sakit ng asawa mo at anak mo. Nag-aalala ka sa trabaho mo. Nag-aalala ka sa anak mo. Nag-aalala ka sa darating na exam. Nag-aalala ka kung may pang-matrikula ka pa sa anak mo. Marami tayong inaalala. Kaya nga, di lang minsan nakakakita ko ng mga debotong maluha-luha na. Deboto na damang-dama mo yung balikat, bigat na sa pasang krus sa buhay. Punong-puno na ng pag-aalala. Kaya nga siguro maagang-maaga pa lang, gumising ka na at nagpunta dito sa Quiapo. Dahil gusto mong ilatag sa paanan ng mahal na Senyor ang iyong pag-aalala. Ang ikalawa daw uri ng deboto ay yung mga taong puno ng pag-alaala. Pag-alaala. Ito daw ang mga taong kaya bumabalik dito, inaalala nila ang kabutihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga 'di ba paulit-ulit tayo dito sa Quiapo, ang ating hiyaw at dasal, walang hanggang pasasalamat. Nagpapasalamat tayo dahil inaalala natin gaano naging kabuti siya. Nung isang araw may lumapit sa akin, Father, nagpapasalamat po ako sa Kanya. Nung wala na akong makapitan, natakala ko, wala na akong pag-asa sa buhay, dinala po ako dito sa Quiapo. At nang aking ilahad sa Kanya ang aking mga inaalala, doon ko naranasan ang Kanyang pagpapala. Meron pong lumapit sa akin matapos ng 1 taon, hindi ko na maalala dahil nung 1 taon pa raw siya nagpunta rito, bumalik at sabi niya, Father, pabasbas po uli sa kamay ng Nazareno. Gumaling na po ang anak ko. Nung 1 taong dumating kami dito, puno kami ng agam-agam nung na-discovering may cancer po siya at hindi namin alam kung maitatawid pa ho namin siya. Pero nandito po kami uli, inaalala namin ang Kanyang kabutihan. Natitiyak ko, marami pang kwento, kayo pong mga deboto, nagbabalik dahil inaalala
ang kanyang pagpapala at awa. Kaya nga mga kapatid, napakagandang pabaon sa atin ngayong araw na ito na dumarating ang araw, dumadating ang panahon para tayong binabayo ng mga alalahanin. Punong-puno tayo ng mga pag-aalala sa buhay. Sa mga pagkakataon daw, ganon ang ating nararanasan, punong-puno ng pag-alaala. Punuin din natin ng pag-alaala. Magkaiba daw po yung pag-aalala sa pag-alaala. Dahil pag sinabi daw nating pag-alaala, inaalala natin na sa panahon hindi niya tayo binigo. Narinig natin sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, si Pablo, ipinapaalala niya sa mga tao, oo, ipinako at pinapatay si Jesus sa Nazareno. Oo, pinahirapan siya, tinalikuran siya, pinagtulungan siya, pero wag natin kakalimutan, nabuhay siyang maguli, nagtagumpay siya. Yun ang nagpatibay ng loob kay San Pablo. At yun ang nagpalakas ng loob para dumami ang mga Kristiyano. Inaalaala nila, tinandaan nila ang kwento ni Jesus. At gayon din ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Aalis ako. Kaya nga't nalungkot ang mga alagad. Para bagang iiwan ko kayo. Siguro nga minsan, pakiramdam natin, para tayong iniwan na ng Diyos. Para tayong iniwan na ng swerte. Dahil panay pagsubok na lang. Pero sabi ni Jesus sa Nazareno, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. At tandaan natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ano sabi ni Jesus sa Nazareno? Hindi ko kayo pababayaan. Opo, may krus. Opo, may pagsubok. Pero wag nating kalimutan, alalahanin natin lagi, muling nabuhay si Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam niyo raw ang taong nawawala ng pag-asa, ang taong sumusuko na sa buhay, ang taong hindi na magiging handa sa pagpapala ng Diyos, sila yung mga taong makakalimutin. Dahil nakalimutan nila, hindi nila naalala na ang Diyos magtatagumpay anuman ang mangyari. Na si Jesus Nazareno, maaasahang tunay. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, sana mas mataas, mas marami yung pag-alaala kaysa sa pag-alala. Timbangin mo ngayon ang puso mo. Ano mas mabigat? Yung pag-aalala, yung pagkabalisa, yung pagkatakot, o mas matimbang, mas mataas, yung pag-alaala. Ang tunay na deboto, mas malakas ang pag-alaala. Ang tunay na deboto, bagamat minsan binabayo na ng maraming problema at pagsubok, hindi niya nakakalimutan, anuman ang mangyari, magtatagumpay si Jesus Nazareno. Magtatagumpay ang mabuti, magtatagumpay ang tapat, magtatagumpay ang kumakapit sa Kanya. Kaya nga tuwing tayo'y nagsisimba, ang tawag sa misa ay pag-alaala.
Inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus Nazareno. Inaalala natin na kasama natin siya tuwina. Inaalala natin na puno siya ng awa at pag-ibig sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami at inaamin namin, marami sa amin ang puno ng pag-alala. Marami po kaming pinagkakaabalahan, kinakatakutan. Balisa po ngayon ang aming isip at puso dahil sa mga pagsubok na dinaranas. Pero mahal na pong Jesus Nazareno, huwag mo pong ipahintulot na kami matalo ng aming pag-aalala. Sa halip, mapuno kami ng pag-alaala. Sapagkat ipinakita mo sa kasaysayan, hindi mo binibigo ang mga sumusunod sa iyo. Nariyan ka lagi sa mga nananalig at tapat sa iyo. Kaya nga't nandito kami ngayon, hindi puno ng mga alalahanin. Narito kami ngayon, puno ng pag-alaala sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Sapagkat alam namin, hindi mo kami pababayaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.